General Nartati, sir, and Lieutenant General Rodriguez, the directorial staff, the other staff, and members of the parading elements, other senior officers, the Inspector General, Attorney Brigado Dulay, sir, the rank and file of the Philippine National Police, friends, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa ating lahat. There are a few things that I would like to discuss in this morning's flag raising ceremony. The first one is, over the weekend, I have relieved one chief of police of a city in Rizal dahil sa discarding tamad ng kanyang mga tauhan. Napakasimple ng sitwasyon. Alas 4 ng hapon, may isang businessman na nakadiscover na ang kanyang dalawang tao ay nawawala. Akala niya ay lumabas lamang, nagpaalam na lumabas, pero na-realize niya, ninakawan siya ng 600,000 pesos. Noong araw din yun. Nang madiscover niya ng alas 4 ng hapon, siya ay pumunta sa police station. 5:20, nasa police station siya. Nag-report siya na siya ay ninakawan ng kanyang tauhan. In fairness, binlater. At binigyan siya ng bladder extract. Ang nakita kong disposition sa bladder extract, documentation is now being prepared for filing of the appropriate case in court. At pinauwi na siya. Noong gabi, nakakita ng nakakilala ako. Itinext sa akin yung report na yun. Tinawagan ko ang PD, para namang discarding tamad yata ng bata natin ito. Ganito na lang ba? Tapos na ang tapos na ang trabaho ng pulis dahil inilagay natin na filing of cases, the case is about to be filed in court. Yun na lang ba? So, the PD took cognizance, nag-coordinate sa probinsya, sa Negros, tinawagan ng PD dun sa kabila, tinawagan ng chief of police sa kabila kung saan ang bahay ng mga suspects at pinuntahan sa bahay. And true enough, na-aresto nila yung tao, hawak pa ang kalahating milyon. May nawala ng 100,000. But better than nothing, na-recover natin. But too late for the chief of police in Rizal, pinarelieve ko siya. Dahil napakatamad na discarding yon. Kaya sa ating mga kababayan, baka meron kayong mga ganyang insidente rin na discarding tamad ang ibinigay sa inyong serbisyo ng ating kapulisan iparating nyo sa amin. At i-relieve natin ang commander, never to be given again another commander's position habang ako ay chief PNP. Unless na maubos na uli at makaikot na ang mga qualified sa kanyang pwesto. Sapagkat sa pwestong yon, ang chief of police na isang syudad, diyan sa Rizal, sa isang pwesto na yan, siguro mga 100 na nakapila na gusto rin maging chief of police. So yung mga nakaupo na yung, sa ngayon, gaya ng nakaupo na yung na-relieve natin, kung discarding tamad ang ibibigay nyo sa ating mga kababayan, may mahahanap tayong papalit sa inyo na magsisipag at magbibigay ng kalidad na serbisyo na ini-expect ng ating mga kababayan sa kanila. So that's one situation, and I hope that will serve as that's my message to all commanders on the ground. Binigyan kayo ng pagkakataon na maging leader, na maging commander. Mahalin nyo, pangalagaan nyo, at higit sa lahat, ipakita nyo ang serbisyong di kalidad sa ating mga kababayan. Hindi pwede ang serbisyo at discarding tamad.